Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 9 o'clock in the evening here in the Philippines at nag-vlog tayo ng gabi. Dalawa ang ating pag-usapan ngayon. No? Una nating pag-usapan ay itong statement ni Presidente Bongbong Marcos na naging trending sa social media. Maraming bumabatikos dito kay Presidente Bongbong Marcos sa statement na ito. Okay? Ipapaliwanag natin ito. Teka muna guys, drink muna tayo ng Coke. Kasi guys, bago pa lang akong kumain kanina. So para pawala sa lasa, nag-inom ako ng Coke. So yan ang unang topic natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si dating spokesperson ni former President Duterte na si Attorney Sal Panelo. Nagsalita na ito tungkol sa panibagong kaso na inireklamo nitong si General Katapang laban kay General Bantag, no? At nag-comment itong si Attorney Sal Panelo tungkol sa dami ng kasong hinaharap nitong si General Bantag. Okay? Maganda ang mga sinasabi nitong si Attorney Sal Panelo sa video na itong ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay? At teka muna, ayusin ko muna itong green screen ko guys. Ayan. So, pero bago natin ipapatuloy itong mga magandang topic natin ngayon, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig dito sa ating mga balita, talakayan dito sa mga hot issues. Okay? So, mag-like at share sa Facebook at YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, kung bago ka pa lang sa aking channel, sa aking page, sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, mga controversial na mga issues sa atin sa Pilipinas, no? Yung relevant issues ngayon. Okay, so sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Hindi nyo narinig? Ayan. So, punta tayo dito ngayon sa statement, panibagong statement ni Presidente Bongbong Marcos na marami ang nagko-comment dito. Maraming bumabatikos kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, ito yung sinabi niya. Quote unquote, I encourage the public. Ito pala ay binalita ng Philippine Star ha. Sabi dito, I encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country's economic recovery and expansion so critical in this time. Okay. So, sa statement na ito, gumawa ito ng maraming controversial na mga comment. Alam naman natin, no, sa panahon ng election, no, kung nakasubaybay kayo sa aking channel, isa sa mga issues during election na ni-raise up ng mga kalaban ni Presidente Bongbong Marcos ay yung kanyang estate tax. Nung nabasa ko yung comment section dito, no, kasi hindi lang Philippine Star ang nagbabalita tungkol dito. Meron din sa Manila Bulletin. Nag-trending nga itong statement ni PBBM ngayon. So, I read some of the comments sa mga sa Facebook. Parang galit na galit sila sa statement na ito kay PBBM, no? Sabi, isa sa mga nabasa ko doon is, sabi nila, parang
magbayad ka muna sa inyong estate tax bago ka magsalita ng ganyan. Oh, yan ang mga sabi ng netizens. Sabi pa ng isa, look who's talking. Oh, ganyan. Yung mga haters ni PBBM, ganon yung mga pinagsasabi. Tapos sabi na, be a good role model. Magbayad ka muna ng tax mo bago ka magsalita ng ganyan. O maraming mga ganyang mga sinasabi ng mga netizens, no? Siguro yung mga yung mga kalaban, yung mga natalo sa eleksyon siguro yung nagsasabi doon. Ang sa akin naman, no? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ilalagay natin sa tamang kaisipan, no, na walang hatred, tama rin itong yung sinabi niya. Kasi yung mga taxes na ibinabayad natin, mapupunta rin mapupunta rin ito sa atin. Okay? Unless kung i-corrupt ito, no? Pero mas maganda kasi kapag pangulo yung nagsabi, no? Kasi yung usaping estate tax ni PBBM, tapos na yun, no? Nakapag-explain na ang side ni Presidente Bongbong Marcos doon. Sinagot na niya yan sa yung in-interview siya ni Tony Gonzaga. Sinagot na niya yan sa panahon nung in-interview siya ni Boy Abunda. So, paulit-ulit lang yung issue na estate tax na yan. So, alam ko, nung yung mga nagko-comment ng binabatikos ang ating presidente tungkol dito sa statement niya dito, out of anger yung nakikita ko. Yung bang nag-aakusa sila without even hindi nga nila binabasa yung detalye na issue na yan eh. Di ba? So, ito pa yung sinabi. It is my confidence that you will continue to cooperate, collaborate, and coordinate with the government on how to improve the experience of our tax collection system. So, ito, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., President, February 7, 2023. So, may right din naman na magsalita si PBBM dito, no? Kasi kapag presidente na ang magbitaw ng statement, influential yan eh. Okay? So, para sa akin, hindi lang ito sa mga Pilipinong yung individual na taxes ang ibig sabihin ni PBBM dito. Ini-encourage niya ang public, that includes yung mga malalaking gusali, yung mga business owners na malalaki, mga factory, ganun, kung ano mang klaseng business yan, lahat pay the correct amount of taxes. Yan ang ibig sabihin ni PBBM. Hindi ba kayo matuwa niyan na ini-encourage na ni Presidente Bongbong Marcos, especially yung mga malalaking taxes? Okay? Kung kayo, nagagalit kayo kay Presidente Bongbong Marcos kasi sa paniniwala nyo, meron siyang utang sa bansa na malaking, yung sinabi nyong estate tax, isa inyo yun. Rerespetuhin ko yung paniniwala nyo. Pero pagod na ako sa issue na yan. Binasa na natin yan. Nag-vlog na tayo dyan tungkol dyan. So, ayoko nang pag-usapan yung estate tax na yan. No? Let's jump to the issue. Ito. Okay? So, kung galit kayo sa Pangulo, sa paniniwala nyong meron siyang hindi nabayaran, kayo ang kawawa. Kasi kayo yung nasasaktan dyan eh. Oh. Buti nga, yung Pangulo nag-encourage ito. Okay? So, alam ko dito sa mga audience ko sa Donmar TV, merong mga nagko-comment dito ng masama sa ating Pangulo. Meron ring mga Marcos loyalist dito.
Ako, kung ako ang iyong tatanungin, I'm a pro-government vlogger, no? So, suportahan ko ang mga galaw ng ating gobyerno. Basta, nasa tama lang. Pero, kung wala sa tama, edi pupunain rin natin. Okay? Pero itong ginagawa ni PBBM na nag-encourage siya, wala akong nakitang mali dito. Yung nagko-comment ng masama, yun ang mga bitter. No? Until now, mga masasabi kong talunan pa rin kayo. Okay? Yun ang masasabi ko. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Hayaan ko kayong mag-comment sa comment section. You are free na ipalabas ang iyong opinion tungkol dito sa issue na ito. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong walang katapusang issue ni General Bantag, General Katapang at itong si SOJ Rimulya. Na itong si Attorney Sal Panelo ay nagsalita na nga sa kanyang programa sa SMNI na pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy, ipaparinig ko sa inyo ang kanyang opinion, no? Ang kanyang pag-observe dito sa issue na panibagong kaso na inireklamo nitong si Katapang, na halos na lang buwan-buwan merong bagong kasong hinaharap itong si General Bantag. Nasabi pa nga ni Attorney Sal Panelo, parang paninira na ito. Okay, so hindi ko na patatagalin. Pakinggan natin itong si Attorney Sal Panelo sa kanyang mga sinasabi sa programa sa SMNI. SMNI. Truth that matters. Alright, maraming salamat, Attorney. Ito, sa ibang issue naman po tayo, nahaharap sa panibagong kaso naman si dating Bureau of Corrections Director General Bantag at 7 iba pa matapos silang sinampahan ng panibagong kaso ng plunder, malversation of public funds, katiwalian at paglabag sa Code of Conduct. Ito ay kaugnay sa 900 million pesos na halaga ng mga proyektong pagpapatayo ng pasilidad sa Davao, Palawan at Leyte na pineke umano ang accomplishment report, kung saan magkaiba ang porsyento ng accomplishment report sa aktual na porsyento ng proyektong natapos. Any thoughts on this, Attorney? Alam mo, may kasabihan, when it rains, it pours. Pag umulan, naku, talagang buhos ang ulan. Ang nakikita ko dyan, hindi ko pa naririnig yung panig ng dating Director General Bantag dito sa plunder, sa malversation at kung sa ano-ano pang kaso. Hindi pa siya nagsasalita kasi ang naririnig ko sa abogado niya, hihintay na lang yung forum. Pag naipile nila, saka sila magsasalita. But from an observer na nagmamasid, ang nakikita ko dyan, ang ginagawa nila dito sa dating Director General ng Bureau of Prisons, sinisira nila ang imahen. Parang Di ba? So pareha kami ng obserbasyon, opinion nitong si Attorney Sal Panelo. Kung tingnan nyo yung previous vlog natin, yung dalawang previous vlog natin, pareha kami ng analysis ni Attorney Sal Panelo. Ginagawa nila ito para ma-dirty ang pangalan, no? Lagyan ng masama na pintahan ng dirty yung pangalan ni General Bantag. Okay? Sinasabi nila sa publiko kasi if you'll notice, sa social media, nung kasagsagan ng kaso laban sa kanya ng murder, 98% walang naniniwala Kampi sa kanya yung social media, mga netizens Totoo. Tingnan nyo sa last vlog ko. Di ba sabi ko, ginagawa nyo ba ito, General Katapang, dahil walang halos kumampi lahat kay General Bantag. Halos nga binabati ko si Katapang at itong si Rimulya. So kaya ba linagyan ninyo ito ng maraming kaso itong si General Bantag para magiging
mali sa pananaw ng taong bayan itong si General Bantag? Ha? Yan, tanong lang ng taong bayan yan. Para sirain mo yun, plantahan mo ng maraming kaso. Ulanan, inuulan ng mga kaso. Ulanan mo ng kaso para, Buhusan mo. Yata pala ito si Bantag. Yan ang, sa tingin ko, yan ang purpose niyan. Ba't tingnan natin? Pag anong magiging posisyon ni dating Director Yan rin ang pananaw ni Atty. Sal Panelo, ha? General Bantag dyan. Kasi kaso pa naman ito at yung kabilang panig, sa panig ni General Bantag, pwede naman siyang sagutin ito doon sa korte na mismo, attorney. At mataas-taas pa proseso niyan, attorney, di ba? Didinggit pa kung may baga makikita talaga na siya ay baga itong kaso ni Bantag ay totoo o hindi. Ang napapansin ko lang dyan, minimidya nila. Ayun lang. Pinupropaganda nila. Yan ang mukhang yan ang intention dyan. Inuulan talaga. Sinisiraan lang. Oo. Ayan, thank you, attorney. Di ba? Doon nagtapos ang kanyang interview sa topic ni General Bantag. Sabi ni Atty. Sal Panelo, sinisiraan lang. Bakit nyo kasi itong si Katapang at si Rimulya ay laging nagpapamedya. Halos lahat ng galaw nila magpapamedya. Sabi nga ng isang vlogger dyan baka itong si SOJ Rimulya may planong tumakbong senador. Kaya todo ang pagpapapogi dyan sa media. Okay? So, hindi nila alam na marami ang nagagalit sa kanila. Yan, observation ko yan. Na mas maraming kumampi dito kay General Bantag compare dito kay Rimulya at Katapang. Sabi pa nga ng ibang mga netizen na ito raw si Rimulya ang rason kaya bumababa yung rating ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So ako, I'm a pro-Marcos, I'm a pro-government, pero yung mga ginagawa ni Rimulya at Katapang kay ginagawa nila kay General Bantag, doon lang ako medyo ayaw ko yung mga ganyan. Yung mga paepal ba na magpapamedya tapos it's very obvious na meron talagang layunin ang pagreklamo nila dito kay General Bantag. Sa akin ba, suggestion ko lang ito sa DOJ. Tutukan nyo muna yung kaso ni General Bantag tungkol dyan sa Percy Lapid na case. Okay? Kasi sa sobrang daming reklamong itinitira nyo kay Bantag, hindi na kayo papaniwalaan ng mga tao. Okay? Yun lang, advice ko lang yan. Yan, observation ko yan. Mas lalong nagagalit ang taong bayan. Mas lalong kakampi ang taong bayan kay General Bantag sa mga ginagawa nyo. Yun, ano lang yan ha? Payo ko lang sa inyo yan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo sa mga statement ni Atty. Sal Panelo? Agree ba kayo na para kay Atty. Panelo lahat raw itong mga ginagawa ni Katapang na Rimulya nagpapamedya? Parang sinisiraan lang raw ang ginagawa na kay General Bantag. Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan, okay? And don't forget na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, guys. Marami ang makarinig sa katotohanan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa aking page, sa Facebook at sa YouTube, please i-consider nyo na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day. God bless everyone. And sa mga matutulog na good night sa inyong lahat.